Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng smartphone. Mula sa simpleng komunikasyon hanggang sa libangan, negosyo at pag-aaral, malaki ang papel ng mga aparatong ito sa modernong lipunan. Isa sa mga tatak na unti-unting nag-iwan ng marka sa pandaigdigang merkado ay ang Oppo. Sa Pilipinas, halos hindi na bago sa pandinig ang pangalang ito. Madalas itong makita sa mga mall, billboard at maging sa kamay ng mga karaniwang mamamayan. Gayunman, hindi agad-agad nakamit ng Oppo ang ganitong kasikatan. May mahabang kasaysayan at masusing estratehiya ang nasa likod ng tagumpay nito, mula sa pinagmulan, pagunlad, pagtanggap ng mga Pilipino hanggang sa mga hamon na kinaharap nito sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ang Oppo bilang isang kumpanya na nakatuon sa paggawa ng elektronikong kagamitan sa China. Ang Oppo ay tinatag noong Oktubre 2004 ni Tony Chen, na kilala rin bilang Chen Mingyong. Ang kumpanyang ito ay nakarehistro sa Dongguan, Guangdong, China, isang lungsod na kilala bilang sentro ng manufacturing sa bansa. Bago pa man itatag ang Oppo, si Tony Chen ay dati nang konektado sa BBK Electronics, isang malaking kumpanyang China na may kinalaman sa paggawa ng iba't ibang elektronikong produkto. Ang BBK Electronics ang siyang parent company na nagpamay-ari rin ng iba pang mga kilalang smartphone brands tulad ng Vivo, Realme at OnePlus. Noong una, hindi agad pumasok ang Oppo sa paggawa ng smartphones. Ang kanilang unang produkto ay mga MP3 players na kilala sa mataas na kalidad ng tunog at disenyo. Sa panahong iyon, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang audio at video technology at nakilala sila sa ilang bahagi ng mundo bilang premium electronics brand. Ang kanilang unang Blu-ray player ay inilunsad noong 2008 at naging popular lalo na sa mga mahilig sa home theater systems dahil sa mahusay nitong performance. Pagsapit ng 2011, nagpasya ang Oppo na pasukin ang lumalagong industriya ng smartphone. Isa sa kanilang unang inilabas na modelo ay ang Oppo X903 na kilala rin bilang Find Me. Ang modelong ito ay may sliding keyboard at nakatuon sa mga user na nais ng kombinasyon ng traditional na typing, touchscreen functionality. Gayunman, hindi pa ito agad nagdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang merkado. Ang tunay na pag-angat ng Oppo ay nagsimula noong inilunsad nila ang Oppo Find 5 noong Disyembre 2012. Isa ito sa mga unang smartphone na may Full HD display na itinuturing na isang malaking hakbang sa teknolohiya noong panahong iyon. Ang modelong ito ay nagpakita na kaya ng Oppo na makipagsabayan sa mga kilalang brand tulad ng Samsung at Apple. Mula rito, unti-unti nilang pinahusay ang kanilang mga produkto at naglabas ng mas maraming modelo na may iba't ibang presyo at kakayahan. Hindi na lamang sa teknolohiya umasa ang Oppo upang makilala. Malaki ang naging papel ng kanilang agresibong marketing strategy. Noong kalagitnaan ng 2010s, gumamit sila ng celebrity endorsement sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, ilan sa mga naging endorser nila ay sina Sarah Geronimo, James Reid at Nadine Lustre. Dahil sa mga kampanyang ito, naging mas pamilyar ang tatak sa masa. Ang kanilang slogan na selfie expert ay tumatak sa isipan ng maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan na mahilig sa pagkuha ng larawan. Isa sa mga dahilan kung bakit sumikat ang Oppo sa Pilipinas ay ang kanilang pagtutok sa camera technology, partikular na sa front camera. Sa panahong nagsisimula pa lamang ang uso ng selfie, naglabas ang Oppo ng mga smartphone na may mataas na megapixel front camera na hindi pa karaniwan noon. Halimbawa, ang Oppo F1s na inilunsad noong 2016 ay may 16MP front camera na naging malaking selling point nito. Dahil dito, naging paborito ito ng mga kabataan at social media users. Bukod sa camera, naging kaakit-akit din ng Oppo sa kanilang disenyo at presyo. Sa halip na maglabas lamang ng mamahaling flagship phones, nagalok sila ng mid-range at entry-level devices na may magandang kalidad. Ito ang nagbigay daan upang mas maraming Pilipinong makabili ng smartphone na may modernong features nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki. Ang kanilang presensya sa mga mall kiosks at retail stores ay nakatulong din upang mas mapalapit sila sa mga mamimili. May mga dahilan kung bakit itinuturing na mura ang mga unit ng Oppo kumpara sa ibang brand. Isa na rito ang kanilang koneksyon sa BBK Electronics na nagbibigay sa kanila ng access sa malawak na supply chain at manufacturing resources. Dahil dito, nababawasan ang gastos sa produksyon. Bukod pa dito, gumagamit sila ng mga cost-effective components habang pinapanatili ang sapat na kalidad. Hindi rin sila gaanong umaasa sa mahal na research and development kumpara sa mga kumpanyang tulad ng Apple, kaya mas nakapagbibigay sila ng kompetitibong presyo. Sa usapin ng presyo, malawak ang range ng Oppo smartphones.
Ang kanilang entry-level devices ay maaaring magsimula sa humigit kumulang 5,000 hanggang 8,000 pesos gaya ng ilang A-series models. Ang mid-range phones naman tulad ng F-series ay karaniwang nasa pagitan ng 10,000 hanggang 20,000 pesos. Para sa kanilang mas mataas na modelo tulad ng Find X series, ang presyo ay maaaring umabot sa 40,000 hanggang 60,000 pesos o higit pa depende sa specifications. Isa sa pinakamurang modelo ng Oppo sa merkado ay ang Oppo A1K noong panahon ng paglabas nito na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5,990 pesos lamang. Sa kabilang banda, ang isa sa pinakamabentang modelo nila sa Pilipinas ay ang Oppo F11 na inilunsad noong 2019. Ito ay naging popular dahil sa 48MP rear camera, long battery life at abot kayang presyo na nasa paligid ng 15,990 pesos lamang. Samantala, ang isa sa pinakamahal nilang unit ay ang Oppo Find X5 Pro na inilabas noong 2022 na may presyong lampas 60,000 pesos. Ito ay may high-end features tulad ng advanced camera system, powerful processor at premium design. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nakaligtas ang Oppo sa mga kontrobersiya. Isa sa mga issue na kanilang kinaharap ay ang paratang ng paglabag sa intellectual property. Noong 2018, nagkaroon ng legal dispute ang Oppo sa Nokia dahil sa paggamit umano ng patented technology ng walang pahintulot. Ang ganitong mga kaso ay karaniwan sa industriya ng smartphone ngunit nagdulot ito ng pansamantalang hadlang sa ilang merkado. Bukod dito, may mga ulat din tungkol sa pre-installed apps at bloatware sa kanilang mga device na ikinabahala ng ilang user dahil sa privacy concerns at performance issues. Mayroon ding mga kritisismo hinggil sa kanilang software optimization. Ang kanilang ColorOS na siyang operating system ng Oppo ay minsang pinuna dahil sa pagiging mabigat at hindi kasing linis ng stock Android experience. Bagaman patuloy nila itong pinabubuti, naging bahagi ito ng diskusyon sa mga tech reviewers at consumers. Sa paglipas ng panahon, napansin ang bahagyang paghina ng Oppo sa ilang merkado kabilang ang Pilipinas. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang matinding kompetisyon. Dumami ang mga brand na nag-aalok ng halos kaparehong features sa mas mababang presyo tulad ng Realme at Xiaomi. Ang Realme na dating sub-brand ng Oppo ay naging direktang kakumpetensya nito at nakakuha ng malaking bahagi ng market share sa pamamagitan ng agresibong pricing at online sales strategy. Isa pang salik ay ang pagbabago ng panlasa ng mga mamimili. Mas naging mapanuri ang mga tao sa pagbili ng smartphone at hindi na sapat ang magandang kamera lamang. Mas pinahalagahan na rin ang performance, software experience at long-term support. Sa aspektong ito, nahirapan ng Oppo na makipagsabayan sa ibang brand na mas nakatuon sa value for money offerings. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang Oppo bilang isa sa mga kilalang smartphone brand sa Pilipinas. Mayroon pa rin silang malawak na network ng retail stores at patuloy na naglalabas ng mga bagong modelo. Gayunpaman, hindi na ito kasing lakas ng impluwensya nito noong kasagsagan ng kanilang kasikatan sa kalagitnaan ng 2010s. Nakatuon na ngayon ang kanilang estratehiya sa pagpapahusay ng camera technology, fast charging innovations at premium design upang muling makuha ang interes ng mga mamimili. May ilang trivia na maaaring hindi gaanong kilala tungkol sa Oppo. Halimbawa, ang pangalan nitong Oppo ay walang tiyak na kahulugan, ngunit pinili ito dahil madali itong bigkasin at tandaan sa iba't ibang wika. Isa pa, ang kanilang Find X series ay kilala sa paggamit ng experimental designs tulad ng motorized camera system na unang ipinakilala sa Oppo Find X noong 2018. Bukod dito, malaki rin ang kanilang investment sa research and development, partikular sa larangan ng camera charging technology gaya ng kanilang VOOC fast charging system. Sa huli, ang kasaysayan ng Oppo ay isang halimbawa na kung paano ang isang kumpanya ay maaaring magsimula sa simpleng produkto at unti-unting lumago sa pamamagitan ng inobasyon, tamang estratehiya at pag-unawa sa pangailangan ng merkado. Mula sa Dongguan hanggang sa mga kamay ng milyong-milyong Pilipino, ang kanilang paglalakbay ay sumasalamin sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at sa patuloy na paghahanap ng tao sa mas maayos at mas makabuluhang paraan ng koneksyon.